Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isang dalaga na nagngangalang Lydia. Isang umaga, bumili si Lydia ng mga baril at bala sa isang tindahan ng baril para sa kanyang kasintahan na si Jonah. Si Jonah ay bahagi ng isang criminal group na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang El Padrino. Matapos makuha ang mga armas, pumunta sina Lydia, Jonah, at dalawa pang miyembro ng grupo sa bahay ng isang hinihinalang nagnakaw ng pera kay El Padrino. Ang bahay ay binubuo ng 3 batang lalaki, nanay, at ang tatay. Ang mga putok ng baril ay narinig mula sa loob ilang sandali matapos dumating sina Jonah, Lydia, at ang iba pa. Si Lydia, na hindi sanay sa pagiging marahas ng kanyang nobyo, ay tila nagulat nang marinig ang tunog ng nabasag na salamin ng paputukin ni Jonah ang kanyang baril. Samantala, ang 3 batang lalaki na naglalaro sa hardin malapit sa bahay ay nagsimulang tumakbo upang magtago. Sa loob ng bahay, nakita ni Lydia ang isang lalaki na binaril ni Jonah. Tinatanong ni Jonah ang asawa ng lalaki, sinusubukang itanong sa kanya kung nasaan ang ninakaw na pera. Iginiit ng takot na babae na wala siyang alam sa ninakaw na pera. Habang hinahanap ng 2 pang miyembro ng grupo ang pera sa bahay, si Lydia, na hindi nasisiyahan sa sitwasyon, ay nakiusap kay Jonah na huwag saktan ang babae. Hindi pinansin ang mga pakiusap ni Lydia. Sinabi ni Jonah kay Lydia na barilin ang babae gamit ang baril na hawak niya upang patunayan ang kanyang katapatan, ngunit si Lydia ay masyadong natatakot at hindi niya magawa. Sa kabila ng pagpupumilit ni Jonah, nag-atubili si Lydia, at sa gulat, aksidenteng nabaril si Jonah sa dibdib. Napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, si Lydia ay tumakbo palayo sa eksena upang iligtas ang kanyang sarili. Ang eksena ay nagbago sa isang matandang lalaki na nagngangalang John Link na tatay ni Lydia. Sa araw na iyon, nagbahagi si John ng isang kwento sa isang group support tungkol sa kanyang panahon bilang isang sundalo sa militar ng US. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa paggugol ng 7 taon sa bilangguan dahil sa aksidenteng pagpatay ng isang tao habang lasing. Pumunta si John sa pagtitipon kasama ang kanyang kaibigan na si Kirby, na kilala niya simula pa noong panahon nila sa militar at sobrang close sila na parang pamilya. Napag-alaman na si John ay matagal nang hiwalay sa kanyang asawa at ngayon ay nakatira mag-isa sa isang lumang camper van. Pagkatapos umalis sa militar, nagtrabaho si John bilang isang tattoo artist at ang kanyang buhay ay halos nag-iisa dahil halos hindi niya nakikita ang kanyang anak na babae. Di nagtagal, nakatanggap si John ng tawag mula kay Lydia na nagtapat na aalis siya sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag ni Lydia na kailangan niya ng $2,000 para makahanap ng matutuluyan at makakuha ng trabaho. Sa totoo lang, humihingi si Lydia kay John ng pera para makatakas sa mga kaibigan ni Jonah ngunit hindi niya masabi sa kanya ang totoo para panatilihin siyang ligtas. Sa labis na pag-aalala tungkol sa kanyang anak, pumayag si John na ibigay kay Lydia ang pera at nangakong ibibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon kahit na wala siya nito sa mga oras na ito. Alam niyang may problema ang kanyang anak kaya determinado siyang tulungan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Lydia kay John na makipagkita sa kanya sa isang bar sa Santa Monica, California at sunduin siya. Nang matapos ang tawag, agad na sumakay si John sa kanyang sasakyan patungo sa lokasyon na binanggit ni Lydia. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating si John sa kanyang destinasyon kinabukasan. Maya-maya, si Lydia, na mukhang balisa at natatakot, ay lumapit kay John at sumakay sa kotse. Dahil sa pagod sa pag-iwas sa mga kasama ni Jonah, mabilis na nakatulog si Lydia habang nasa biyahe pabalik sa tinitirhan ni John. Pagdating nila sa bahay, dahan-dahang binuhat ni John si Lydia sa kanyang kama. Pagkatapos ay inalis niya ang lahat ng alak at droga, tiniyak na ligtas na maiimbak ang baril na nakita niya sa bag ni Lydia. Napagtanto ni John na ang kanyang anak na babae ay nahuli sa isang mapanganib na pamumuhay na labis na nagpabagabag sa kanya. Nang magising si Lydia ay agad niyang tinanong ang pera na hiniling niya kanina. Gayunpaman, hindi ito maibigay ni John sa kanya dahil wala talaga siyang ipon. Nakaramdam ng galit si Lydia sa panloloko ng kanyang ama. Sa kabila ng pagsisikap ni John na pakalmayin siya, iminungkahi niyang manatili siya sa kanya pansamantala hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Nag-alinlangan si Lydia sa takot na malagay niya sa panganib ang kanyang ama sa pamamagitan ng pananatili ng matagal. Ibinunyag niyang patay na ang kanyang nobyo, ngunit hindi niya inamin na siya ang may pananagutan sa pagkamatay nito. Sa puntong ito, alam ni John na si Lydia ay pinaghahanap ng pulisya tulad ng ebidensya ng mga flyer sa lahat ng dako. Kaya iminungkahi niya na manatili siya ng 1 linggo hanggang sa makuha niya ang perang kailangan. Nang maglaon ng hapon na iyon, humingi si John ng pautang kay Kirby, ngunit tumanggi si Kirby
dahil sa hinalang gagamitin ito ni Lydia para sa droga. Sa halip, pinayuhan ni Kirby si John na humingi ng psychiatric o medikal na tulong para kay Lydia sa paniniwalang siya ay nasa ilalim ng impluensya. Kinagabihan, ilang lalaki ang sumulpot sa kinaroroonan ni John para daw magpatato. Kinikilala sila bilang isang banta sa kanyang anak, mabilis na sinikure ni John ang lugar upang protektahan si Lydia. Nagkaroon ng pagtatalo kung saan ipinagtanggol ni John ang kanyang sarili at si Lydia. Mas lumala ang mga bagay nang sinalakay ng isang tulisan ang camper van ni John, nabasag ang mga bintana nito. Sa pagkakakulong ni John at Lydia, si Kirby at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa tamang oras, dahilan upang tumakas ang mga tulisan dahil sa kanilang mas maraming bilang. Napagtantong nasa panganib ang kanyang anak, agad na inalis ni John si Lydia mula roon. Nang gabing iyon, nagmaneho sila palabas ng bayan upang maghanap ng kaligtasan. Sa paglalakbay, sa wakas ay ipinagtapat ni Lydia kay John ang nangyari kay Jonah. Inamin niya na hindi niya sinasadyang nabaril siya habang sinusubukang hanapin ang mga ninakaw na pera na pag-aari ni El Padrino, na humantong sa paghabol sa kanya ng mga kasamahan ni Jonah at ng mga pulis. Kinagabihan, nagpatuloy sina John at Lydia sa kanilang paglalakbay at nakahanap ng masisilungan sa isang motel upang makapagpahinga. Hindi makatulog, lumabas si Lydia para makalanghap ng sariwang hangin at nakipag-usap sa binata sa reception desk. Biglang nag-flash sa screen ng telebisyon ang balita tungkol kay Lydia na pinaghahanap ng mga pulis, kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Ibinunyag ng binata na nakipag-ugnayan ng motel sa mga lokal na awtoridad na inihayag ang lokasyon ni Lydia. Nang mabatid na nalantad na sila, hinimok ni Lydia si John na mabilis na kunin ang kanilang mga gamit at umalis. Ngunit may ilang pulis na sa labas ng motel na nakaharang sa kanilang dadaanan. Sa kabutihang palad, ang binata mula sa lobby ay pumasok upang tumulong na inakay sina Lydia at John sa isang taguan. Habang nagtatago sa isang bakanteng silid, maingat na dumungaw si John sa bintana upang suriin ang sitwasyon. May papalapit na 2 pulis at malapit na silang matuklasan. Pagkatapos ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa ibang direksyon na nagpabagsak sa mga opisyal. Sinamantala ang pagkakataon, nakatakas sina John at Lydia sakay ng kotse na pagmamayari ng isang customer ng motel. Isang misteryosong tao ang humabol kay Lydia, muntik na silang mapatay sa putok ng baril, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas sila. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si John sa isang dating kaibigan mula sa bilangguan na nagngangalang Jack para tumulong na makilala ang humahabol kay Lydia. Si Jack, na isang dating pinuno ng mafia na may maraming koneksyon, ay pumayag na tumulong. Pagkatapos ay naglakbay sina John at Lydia sa ibang lungsod gamit ang transportasyon na natagpuan nila sa daan. Pagdating sa isang bar sa Montana, hinanap ni John ang isang dating kaibigan sa militar na nagngangalang Tom Harris na may utang na loob sa kanya. Gayunpaman, ang bartender, na napagkamalan na si Lydia ang kapareha ni John, ay tumanggi na sabihin sa kanila kung nasaan si Tom. Dahil sa inis sa kawalan ng kooperasyon, umalis sandali si John para tumawag kay Kirby para humingi ng tulong. Samantala, mahusay na ginayuman ni Lydia ang bartender at kalaunan ay nakuha niya ang address ni Tom mula sa kanya. Dala ang address sa kamay, si John at Lydia ay sumugod sa kinaroroonan ni Tom pagkatapos sumakay sa isang estranghero. Pagdating nila, hiningi ni John ang pera at ang kanyang Harley na motorsiklo na hiniram ni Tom ilang taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, malungkot na ipinaalam sa kanila ni Tom na wala na ang pera. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Tom ang ilang miyembro ng kanyang motorcycle club sa kanyang bahay upang salubungin si John. Pagkatapos ng pagtitipon, nagpasya sina John at Lydia na manatili sa gabi sa lugar ni Tom. Kinaumagahan, pinagbantaan ni Tom at ng kanyang asawa si John at Lydia ng baril na pinilit na manatili sila. Lumalabas na alam ni Tom at ng kanyang asawa ang tungkol kay John at Lydia na pinaghahanap ng mga awtoridad at nagpaplanong ipahuli sila upang makuha ang $30,000 na pabuya. Galit na galit sa pagtataksil, sinaktan ni John ang asawa ni Tom para desarmahan siya at pagkatapos ay itinutok ang baril kay Tom, hinihingi ang kanyang pera at ang Harley pabalik. Sa kabila ng kanyang galit, pinili ni John na huwag patayin si Tom na pinahahalagahan ang kanilang nakaraang pagkakaibigan. Matapos makuha ang kanyang pera at ang Harley mula sa bahay ni Tom, umalis kaagad sina John at Lydia. Sa kanilang paglalakbay, hinabol sila ng ilang lalaking ipinadala ni Tom upang hulihin sila. Isang mabangis na shootout ang sumabog sa pagitan ni John at ng mga alapores ni Tom, ngunit nagtagumpay si John na talunin sila gamit ang isang armas na kinuha niya kay Tom kanina. Kinabukasan, nagpasya sina John at Lydia na baguhin ang kanilang hitsura upang hindi makilala.
Si John ay nag-ahit ng kanyang balbas at bigote, habang si Lydia ay kinulayan ng kanyang buhok ng ibang kulay. Nang maglaon, pumunta si John sa bilangguan upang makipagkita kay Jack at humanap ng impormasyon tungkol sa mafia na humahabol kay Lydia. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Jack, nalaman nila na ang mga tumutugis kay Lydia ay mga kasama ni Jonah at mga kaalyado ni El Padrino. Ang nakakaloka, nabunyag na si Jonah ang tunay na magnanakaw na nagnakaw ng pera ni El Padrino. Ang insidente sa simula ng pelikula ay isinaayos ni Jonah, na nag-frame ng ibang tao at nagplanong alisin ang mga ito upang ilihis ang hinala sa kanyang sarili. Gayunpaman, aksidenteng nabaril ni Lydia si Jonah habang papatayin niya ang isang tao, na humantong kay El Padrino na maniwala na si Lydia ang responsable sa pagnanakaw. Samantala, si Lydia, na nagtatago pa sa isang motel, ay nakatanggap ng tawag mula kay Kirby, na nagbabala sa kanya na nalaman ng mga tauhan ni El Padrino kung nasaan siya. Hinimok ni Kirby si Lydia na lumipat kaagad sa mas abalang lugar. Mabilis na kumilos, si Lydia ay naghanap ng matataguan sa isang sinehan, sa pag-aakalang siya ay ligtas mula sa mga humahabol, ngunit ito ay isang bitag na ginawa ni Jonah, na nahayag na buhay pa at naghahangad ng paghihiganti kay Lydia. Nang mapagtanto ang panganib, sinubukan ni Lydia na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Jonah. Samantala, kababalik lang ni John mula sa pakikipagkita kay Jack sa bilangguan at sinubukan tawagan si Lydia ngunit walang sagot. Nag-aalalang tinanong niya si Kirby tungkol sa kinaroroonan ni Lydia para lang malaman na hinuli at pinatay ni Jonah si Kirby. Galit na galit sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan at sa kanyang anak na babae na kinidnap, hinarap ni John si Jonah. Nagbanta si Jonah na papatayin si Lydia upang itago ang kanyang mga ginawa kay El Padrino, ngunit binalaan siya ni John na ilalantad niya ang mga plano ni Jonah kay El Padrino kapag sinaktan niya si Lydia. Bago humarap kay Jonah, pumunta si John sa lugar ni Tom para kumuha ng mga granada na gagamitin laban kay Jonah at sa kanyang mga barkada. Sa isang desperado na pakikibaka, napilitan si John na patayin si Tom na hamarang sa kanyang daan. Pagdating ni John sa meeting point, itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita na wala siyang dalang armas. Pinayagan siya ni Jonah na makita si Lydia na nakakulong sa kanyang sasakyan. Sa planong patayin silang dalawa, tatanggalin na sana ng mga tauhan ni Jonah ang motorsiklo na Harley ni John na nakaharang sa kanilang dadaanan, ngunit namatay sila sa isang pagsabog ng granada na itinanim ni John sa kanyang motorsiklo. Nang makita ang kanyang pagkakataon, nilabanan ni John si Jonah at ang kanyang mga tauhan sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, si John ay nagwagi, pinalaya si Lydia mula sa pagkakabihag. Bagamat nakaligtas, tumakas si Jonah habang nakatakas sina John at Lydia sakay ng sasakyan ni Jonah. Gayunpaman, nahaharap sila sa panibagong pag-atake mula sa mga burol at isang putok mula sa binayarang sniper ni El Padrino ang tumama kay John na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Nang walang paraan upang makatakas, ginawa ni John ang sukdulang sakripisyo upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sa kanyang mga huling sandali, tiningnan ni John ang mukha ng kanyang anak sa huling pagkakataon bago pumanaw mula sa kanyang mga sugat sa mga bisig ni Lydia. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Jonah. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang eksena ni Jonah sa bilangguan, kung saan nakaharap niya si Jack at ang kanyang mga kaalyado, na nagpapahiwatig ng mga paghihirap na haharapin niya sa likod ng mga rehas. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.